Hello and welcome. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid? So, ang reading po natin ngayon is may taong iniiyakan ka. At alamin natin kung anong dahilan kung bakit siya umiyak dahil sa'yo. I'm hearing like, nang dahil sa'yo, ikaw ang dahilan kung bakit siya umiiyak. No? So, alamin natin kung ano bang yung rason kung bakit ka iniyakan ng taong ito. So anyway, welcome mga kapatid. Bago tayo mag-start, I would like to welcome everybody who's been watching and following to any of my tarot reading videos. Maraming salamat po sa mga na-subscribe dito and sa mga cross-watchers, whoever watch this video or any of my tarot reading video. Maraming salamat po sa pagtangkilik nyo dito sa aking YouTube channel, The Star Token Tarot. So again, this is collective reading. General reading, hindi po ito naayon sa isang tao lang. And kunin nyo lang po mga kapatid kung saan ka nakakarasunod dahil hindi po ito private reading. Para po ito sa lahat. So, hindi po ito makakarasunod sa isang tao lang. So, again, love lang po tayo dito sa aking The Star Talking Tarot YouTube channel. And, yeah, so, mag-start na tayo. Kamusta kayong lahat dito mga kapatid? I miss you all. Okay. Alam mo, mga kapatid, nung nakarang araw pa ako, tinatawag ng mga baraha ko eh. I have been getting a sign to, na kailangan ko itong gawin, itong the energy of someone's been crying over you or thinking loneliness heavily, no? Mabigat ang pakiramdam ng taong ito. Mixed energy from past and present or currently, no? So, that's the energy that I'm getting. Yeah, I should have done this a while ago, 2 days ago, before doing this reading. Kaya lang medyo, ano pa ako, tinatamad pa, or sadyang parang nag-hibernate ang kapatid ninyo dito sa, sa ibang bansa. Tulog, kain lang, tapos trabaho. And masakit kasi yung katawan, so I don't like doing tarot readings if I don't feel well, or sadyang I just have to rest myself, no, self-care. So, yeah. Okay, so continue na natin itong reading natin. Iniiyakan ka ng taong ito. Past, present, future, currently, no? So, kunin nyo lang guys kung saan ka nakarasunod, no? So, alamin natin kung tungkol sa taong ito. Spirit guardian, just a person na iniiyakan ng ating collective viewers. Alright. Okay, Two of Wands. This person is like torn between two lovers. Wow. Siguro nahihirapan itong taong ito na alin, no? Alin sa inyo ang pipiliin, or it's just like may distance eh. Nakukuha ko yung distance, no? May pinili siya. Okay. Kunin nyo lang guys kung saan ka nakarasunod ha. Again, pakilakasan na lang po ng volume ng reading na ito dahil hindi ko po gamit ang aking mahiwagang microphone. So, this person na iniyakan kay mga kapatid, either nagiging realistic, ano, mas pinili niya yung trabaho or magtrabaho sa abroad or something na more on financially, focus siya sa finances niya. That could be it. No? Kasi meron siyang pagpipilian eh. Either you or this person's future, more on finances, future, more on ano talaga siya, realistic talaga, no? Anong tawag pa doon? Yeah, yung tipo na focus na lang siya sa para sa kinabukasan niya. Yeah, focus siya sa na mag-expand ang kanyang knowledge or mag-expand ang kanyang finances, career. Yeah. Okay? Yung iba naman sa inyo dito, this person could be having a hard time to choose between the two people, you and another person. This could be like a third party situation sa inyong dalawa dito. And yeah, right now ang current situation ng person nyo is focus siya either magta-travel, yeah, more on manifesting. Okay? That's the current situation ng person ito. And yung iba naman sa inyo dito, the reason na nagkaroon ng something about like drama, no? May malaking drama between the two of you about this person, kaya ang ending is na iniyakan ka niya. Meron naman ditong vice versa, no? Iniyakan mo siya
Parang nagkapalit-palit yung energy eh. So again, kunin nyo lang guys ha. Either ikaw din itong umiyak, kasi meron itong ikaw din itong umiyak dahil iniwan ka sa ere, maybe because this person choose their career, their finances. Siguro mag-abroad muna siya bago itong relationship ninyo. Meron kasi dito sa inyo mga kapatid no, na sabihin natin na nagta-travel itong taong ito or very adventurous or mas siguro may na o umaangat na siya no, sabihin natin na mas okay na yung kalagayan niya or na-achieve na yung mga goal niya, and siguro ini-stalk mo siya. This could be your past person. Yeah. This could be your past person, and secretly ini-stalk mo siya, and siguro somehow napapaisip ka no, ano kaya yung buhay ng person ko o yung ex ko. I'm also getting like this could be like a long distance relationship. So mix tayo ha, may ex lover, and meron naman tayo itong third party situation, and meron naman tayo dito na long distance relationship. Yeah. Kasi meron itong you might be spying about your person. Okay. You might be spying about your person if you are in a LDR, long distance relationship. And siguro nagkaroon kayo ng hidwaan, or siguro nagsiselos ka, or kasi meron itong nagsiselos eh. Yeah. Or maybe you are constantly checking out your person, and kaya siguro nag-away kayo dahil meron kang trust issue. Kasi meron kasi dito na pagka nagkaroon kayo ng distance it doesn't have to be na nasa abroad. Distance lang, or mawala lang siya sa harapan mo or sa tabi mo, and siguro nagkaroon ka na ng trauma dahil there could be like dahil nangyari na siguro sa inyo noon, or your person na may iba or nangangaliwa na, maybe you already given a chance for your person, yung iba sa inyo dito no, and siguro umiyak siya, nalungkot dahil what's the point na binigyan mo siya ng chance, or sinasabihan or nagsasabi ka na you trusted your person, but then deep down your person's feeling na wala ka naman talagang tiwala sa kanya. Time to time chine-check mo siya, or binubulyawan mo siya, or something na siguro may iba ka dyan, something like that, na text message or sa conversation ninyo, no, sa usapan ninyo, or something like that. Again, kunin nyo lang guys kung saan ka nakarating. Kasi tama din siguro yung kutob ninyo, no, yung iba sa inyo, na hindi lang ikaw ang nag-iisa. Hindi lang ikaw nag-iisa sa puso niya. Siguro you might be dealing with a person na, I don't wanna say something bad words about your person, no, yung iba. Siguro dahil may distance, nahirapan lang talaga siguro tong taong ito na piliin kung alin sa inyo. Or sadya lang na dahil may distance, para nagte-take advantage, kasi meron ditong nagte-take advantage eh. Kayo, kung malapitan ka, or magkatabi kayo, or magkasama. Pagka nagka-distance lang, iba naman. You know what I mean? Like, para ba siyang may substitute. No? May substitute sa inyong dalawa. Yeah, that's the energy that I'm getting. And for that, iniiyakan mo rin itong taong ito, kasi hindi mo mapigilan na isipin na bakit ganito yung person mo. Minahal mo siya, pinagkakatiwalaan mo siya, or it's just that this feeling. Yeah. Mixed energy tayo. Meron kasing past, present, current energy, and future din eh. And yung iba naman sa inyo dito, there's a distance. Yeah, may distance man kayo. Siguro, nagkakaroon ka ng kutob, but I'm also getting like, totoo naman talaga na your person, or this person who cried about you, or sumama yung loob niya, kasi meron itong flame fire.
parang nag-uusok yung tenga niya pagka pinapagalitan mo siya dahil pinagsisilosan mo or something about na may pinagsisilosan ka, naiinis siya. Naiinis siya dahil hindi mo siya pinagkakatiwalaan. Naiinis siya dahil ang totoo, focus naman talaga siya sa kinabukasan ninyo. Gusto nga niya mag-abroad. Kasi meron ditong pinapangarap niyang mag-abroad. No? Or siguro binabawalan mo siya na mag-abroad kasi there could be a tendency na makapaghanap siya ng iba. Pero ang totoo, pangarap talaga niya mag-abroad. At naiinis siya. Kaya siguro nagkakasakitan kayong dalawa, no? Not just physically, no? It could be verbally, emotionally. Yeah, kasi minsan kahit na sabihin natin na kung anong nasabi natin na hindi maganda sa kanya or para sa atin na wala yun. Nasabi mo lang yun kasi because of your anger, no? Siguro may mga trauma ka na or something like that, kailan nakakaalam. So, but then again, behind the scene, naiinis yung person mo. Naiinis siya at minsan napapaluha na lang siya. Nalulungkot siya. Kasi, paano makapag-move on? Yeah. Paano makapag-move on sa sitwasyong ito? Kasi meron ditong may trust issue na. Right? And, yeah. Kasi meron dito na talaga lang siguro your person is habulin. You might be dealing with a person na habulin or hinahabol siya specifically no ng isang tao sa katrabaho or a neighbor or siguro on social media and you are secretly na pinapakiramdaman mo itong taong to or somehow yung iba sa inyo dito nakakaramdam ka lang din talaga siguro na siguro may iba yung person mo. Pero ang totoo, focus lang talaga siya sa pangarap niya. Focus siya sa future. And I'm also getting like from the ex. So, yeah, ito namang ibabanggit ko sa inyo is about your ex, no? Pinili niya, right? Pinili niya ang career niya over you. So, nagkaroon ka ng distance. Pinili niya ang pangarap niya. Siguro noong time na yun is, mahirap may mga crisis tayo. Lahat naman tayo may mga experience sa mga pinaka-lowest natin weakness, no? So, itong taong ito, mas pinili niya makapag-abroad, mas pinili niya mag-transfer sa ibang opportunity na trabaho, or business, or something na inaalok siya. And that person took that for granted, no? Yung opportunity niya. Talagang ginagrab niya yun. Because your person's really like into their dreams to come true. But then, siguro nagkaroon kayo ng, nagkahiwalay kayo, or somehow, you are still checking out your ex, siguro, kasi meron itong distance this could be your ex, and chine-check mo rin siguro siya, kasi meron dito, chine-check mo siya, okay? There could be like, age gap, kasi in the bottom of the deck is, King of Cups. If napapansin niyo dito, this person is feeling loner. So, there's a distance between the two of you. Iniyakan ka talaga big time ng ex mo. Meron ditong ex-lover. Malakas dito yung ex-lover. This person could be single or sabihin natin na nakailang karelasyon na siya. But at the end of the day, ikaw pa rin ang hinahanap niya. Siguro, maybe your person still looking around about you. Hinahanap siguro niya, may hinahanap siya, something na hindi siya convinced, hindi siya nakukonvince sa mga tao sa paligid niya. Kasi ang hinahanap niya deep down is about you. You, collective, ikaw pa rin ang hinahanap niya, or if somehow na married ka na, committed ka na, siguro nagkaroon din siya ng another option na maghahanap siya ng katangian na katulad mo, similar, very similar about you. Kaya lang until now, wala kang katulad collective, mga kapatid. Because at the end of the day, nag-iisa yung person mo. Kahit sa the time na nag-iisa siya, nag-iinom, chine-check ka online o social media, secretively, yeah. Kahit na may karelasyon siyang iba, yung iba dito or married man siya, ikaw pa rin ang hinahanap niya. Yeah. Wow. Iniyakan ka ng taong ito. Instead na mag-iiyak siya, ito nagiinom siya mag-isa o talaga nagkakaroon siya ng addiction, no? Nagiging alcoholic siya.
yung person mo. Yeah, there's a moment na nagta-travel siya around the world or nagta-travel siya, siguro may binalikan niya yung past place na nagkakilala kayo or something na binalikan niya, no? Kaya lang wala na eh. Wala ka na. Yeah. Or siguro meron dito nagtatago. Okay. Siguro nung time na nagkita kayo, nagtatago ka or you might be afraid or somehow nagkita kayo pero hindi mo siya pinansin. Pero ang totoo, wow, channeled message talaga nun. Parang yung energy mas lumalakas eh. Your person's manifesting to see you again. Yeah. Wow. This person still in love with you. Meron dito na childhood lover sa school or sa trabaho, or there could be the reason na nagkahiwalay kayo or hindi ikaw pinili niya because of the age gap or more on futuristic, no, or more on sa finances, career ang pinili ng person mo, and then later on na-realize niya ikaw pala ang gusto talaga niya makasama. Yan. Siguro nung time na nagkakilala kayo mga kapatid, it was like an imbalance. Hold on. Yan, nagkakaroon ng imbalance, ano. Siguro nung time na nagkakilala kayo, may mga struggle siya sa finances. And, yeah, so siguro sa kanya, bakit kanya pipiliin? Bakit mag-focus siya sa'yo? Dahil marami pa namang iba dyan. Yeah, para bang yung energy na sisiw lang to. No, sisiw lang na marami namang iba dyan. But then, this person not realizing na nag-iisa ka lang. You know, maraming tao, magaganda, gwapo sa paligid. But then, na-realize ng taong ito, ikaw lang pala ang nag-iisa sa puso niya. But it's too late now. Because yung iba sa inyo dito, you could be already, siguro ayaw mo nang bumalik sa kanya, kaya nagtatago ka. Yung iba naman sa inyo dito, committed ka na. Yeah. Meron kasi dito na your person might be also committed. But then again, hindi niya maiwasang mapaisip sa'yo. Mag-aalala sa'yo. Reminiscing about the past. Binalikan niya yung nakaraan eh. May time na pumunta siya sa area kung saan kayo nagkakilala. Hoping na magkita kayong muli. Alright? Okay. I'm also getting like an ex-spouse, or I'm also getting like my ex, again, kunin nyo lang guys ha, my ex and current person. Yeah. And I'm also getting like your current person na yeah, it could be your husband or wife, no? Na para ba nagtatampo? Meron kasi dito nagtatampo na partner. Nagtatampo sa inyo kaya umiyak siya, naging emotional. Yeah, meron kasi ditong currently na nangyayari. Yeah, deeply, meron dito na hindi niya ma-express sa'yo or hindi niya ma-express sa yung galit. May nagtatampo, nagagalit kasi siguro sa sinabi mo na hindi pinagkakatiwalaan or something na naiinis siya. And yun, your partner, para bang mas pinili niya munang hindi ka kausapin o mag-isa muna siya, but deep down, naiinis siya at parang gusto niya nang umiyak. Or meron kasi ito talagang umiiyak siya. Nalulungkot siya. Dahil sa alitan, ano. May alitan kasi dito eh. Okay. Yeah. And meron kasi din dito, guys, I know we are following our instinct, ano, but we have to be aware. Kailangan talaga maging aware tayo kung ano yung mga words na nasasabi natin sa ating partner. Yeah, it's not because we are married or in a relationship sa partner natin, okay lang na kung ano yung masasabi natin hindi maganda. Kasi you believe that this person truly love you. Yes, your person truly love you, minamahal ka talaga ng person mo, but of course, tao lang din tayo at tao lang din sila. Nasasaktan din ang person natin or ang person ninyo. Na-offend din sila. There's a moment na nasaktan sila, umiiyak sila, without you knowing, hindi mo man nalaman, naiinis sila, grabe ang inis na dito. There's a, sometimes napapaisip sila na, what if makipaghiwalay na lang siya sa'yo? So it's up to you guys. If you want to keep your person longer,
or magiging forever mo, you have to be, you have to accept, kailangan talaga tanggapin natin ang pagkakamali natin or speak up, no? So, kung ikaw ito mga collective na nagkaroon ng quarrel, love quarrel, or a relationship, something na may alitan kayo, speak up, mag-sorry tayo, kahit masabi natin na, kasi minsan mas umaangat yung pride eh, no? So, dapat talaga na magiging balanse tayo. Para hindi natin ma-experience itong pagkakahiwalay, no, or masira yung pamilya o itong relationship na nabuo natin o nabuo ninyo. You know what I mean? So, speak up. Hindi pa iralin ang ating pride. Kailangan maging balanse tayo. And if you have to say sorry, then go ahead and sorry. Express how you feel. Kailangan talaga give and take. Pakinggan mo yung side niya and allow this person na pakinggan ang side mo. Para naman hindi siya tuluyan, no, na lamunin ng kanyang galit, puot, at the end, bigla ka na lang iniwan or iiwan sa ere. No? So, it's better na when you face your person, maging kalmado muna tayo. Kasi kung somehow na naiinis tayo or something na may balita tayong hindi natanggap, huwag natin pairalin ng ating galit. No? So, para hindi magkaroon ng hiwalayan sa sitwasyong ito. So, kailangan kalmahin mo muna mga kapatid ang inyong emosyon, ang inyong nararamdaman. Kasi, we have here your person who cried, umiyak dahil sa galit or something na dahil may sinabi ka. As a reminder, tao lang din siya. Tao naman tayo, nasasaktan. Of course, you too, nasasaktan ka rin. But it's better for the relationship na para maging matatag ito, give and take, at isang tabi muna natin ang ating pride. Alright? So, kung kailangan mo mag-meditate ka, hang out with your friends, alright? And tanggalin natin itong mga pagiging, kasi nakukuha ko rito na may nasusuffocate na, o nahihirapan na. Yeah. Nahihirapan na dahil sa siguro pagiging mahigpit mo. Alright? So, yeah, we have to be more balanced mga kapatid. Give and take. Huwag tayong masyadong very controlling. No? So, hindi naman para sa lahat ito. Hindi naman sa, pero you know what I mean. If you want to have stronger relationship, kumpletong pamilya, kasi meron dito pamilya malakas ditong pamilya rin eh. No? So, kailangan talaga na magbigay tayo ng tiwala sa ating partner. And listen, pakinggan natin kung anong yung side niya, and allow your person to listen what is in your side. Kung ano yung sa side mo rin. No? So, give and take mga kapatid. Para naman hindi ma-suffocate ang ating person. And you too. Kung may nararamdaman ka na, kasi vice versa din yung energy eh. Your person na umiyak sa'yo, o iniyakan itong sitwasyong ito, and you as well, dahil sa galit, puot, whatever circumstances, you know, kasi vice versa din yung energy eh. Kung ano itong nararamdaman mo, open up. Yeah, para hindi ka lamunin ng galit. Para wala ka ring masabing hindi maganda sa kanya na siyang magdudulot ng breakup situation. Or, kasi meron itong collusion eh, magko-collide, something na mag-break up dito. So, yeah, you know what I mean here. So, para naman magkaroon kayo ng happy family and peaceful family, peaceful lifestyle, at para din makakatulog kayo ng mahimbing. Kasi meron ditong situation na nahihirapan kayo makatulog dahil nagkakaroon siguro kayo ng issue both side ng person mo. Issue from the past, issue from current situation. So again, kunin nyo lang guys kasi meron itong nahihirapan makatulog or hindi makatulog because of this situation. Kasi meron itong ikaw ang umiyak and meron naman itong this person is also crying over you about this situation. Alright? So, alamin pa natin kung about your person. Who is this guy? Who is this person? More. And I'm also getting like tatay mo. Yeah, tatay.
Yeah, there's like an older person. It doesn't have to be a tatay, no? Pero nakukuha ko yung older person na iniyakan ka o nalulungkot. Yeah. Nalulungkot siya dahil siguro may nasabi siyang hindi maganda sa iyo at siya nagdulot na nagagalit ka. Yeah. Nagagalit ka siguro sa tatay mo or sa nanay mo. Or it could be your lolo. Or a family member. Kasi meron ditong an older person, no, na hindi mo kinausap. Or, yeah, siguro nagkakaroon kayo ng medyo weird distance, no? Okay? Nalulungkot itong taong ito. Itong family member mo kasi hindi mo siya kinausap. Yeah. Alright. Okay. Sino itong tao, Spirit Guide Angels, na iniyakan ng ating mga collective viewers? Alright. Oops, hold on. At pahabol ko lang mga kapatid, I'm also getting like ex-boss. Yeah, ex-boss. Or somehow, it could be your amo, no? Yeah. Amo na nasa malayo na. Thinking about you, namimiss ka lang. Siguro dahil namimiss niya yung bonding ng boss ninyo. Close siguro kayo noon ng boss ninyo. Or siguro nasa ibang company ka na or lumipat ka na and your boss thinking about you and reminiscing about the past. Alright? Kasi nakukuha ko yung boss energy. So we have here my tattoo, antisocial, siguro hindi siya medyo loner itong taong ito. Kapitbahay, hindi umiinom ng alak. Hindi umiinom ng alak pero ngayon ay umiinom siya dahil nalulungkot. Flight stewardess, boss. So see, boss. Confirm ito mga kapatid, boss. Alright. Na siyang nalulungkot at iniiyakan ka. Instead na umiyak siya, nagiinom na lang. Thinking about reminiscing the past, Leo. And fashion or fashion designer or something about fashion, fashionista. Libra, Leo, Libra. Okay. Schoolmate. May schoolmate ka or kaklase siguro ito na iniyakan ka. Okay, business. Yeah, so again, confirm this is about business. Yeah, maybe this person choose business over you or something about business. Kaya or nagbi-business trip itong taong ito. Letter M or V. Okay. Ano pa? Okay, Spirit Guide Angels. More about this person na iniyakan ng ating viewers. Okay. Alright, we have here a stranger. Oh. Okay, so stranger, yeah. Siguro ng taong ito is hindi kanya lubos kilala noong time na yun. Yeah, kasi sa kanya stranger ka, no? Kaya pinilit niya talaga yung career niya, yung future niya. Kasi hindi kanya lubos kilala. But then again, this person also thinking about you and realizing, no? Na-realize talaga niya na huli na. Huli na nang wala ka na or nagkaroon na kayo ng separation dito. Okay, friend na lalaki. Siguro naging kaibigan mo siya. Admirer na lalaki. This is also about your work. Work-related or sa school. Or kapitbahay. Kapatid na lalaki. So, this could be your older brother. Kasi kanina sabi ko, an older person, could be a father. But then again, it could be your older brother. No, kapatid na lalaki. Mas matanda pa sa'yo. Kapatid na babae. Okay. Yeah. We have here lolo. Okay. Partner na lalaki. This could be, yeah, again. Confirm ito yung partner na person mo. Partner na lalaki. Boy, employee. So, this could be your, isa sa mga empleyado mo. Iniiyakan ka. Siguro, sumama siguro loob niya dahil, meron kasi sigurong, dahil natanggal na siya or wala na siya sa trabaho or wala na siya sa, sa field, no, sa community, sa group na ito or sa group of your business. Yeah. And this person reminiscing about the experience between you and this
with your person, or this person na iniyakan o nalungkot talaga siya nung wala na siya sa negosyo or sa business or sa trabaho. Okay, so we have here yes or no. So guys, ready ka na? Magtanong kayo and the answer will be yes or no or maybe. So pause niyo muna yung video and ask a question. Alright, ready na mga kapatid? So spirit ka rin just yes or no to all my viewers here. Collective. So guys, this is timeless ha. Whenever you see this video, maybe this is meant to find you. Oras na para malaman mo ito, no? Okay, we have here no. This could be like seeking an opportunity, no? Or an answer. But at this moment, or it could be your dreams. So again, meron tayo ditong pinapangarap. Something about na dreams, related sa dreams. It says here, no. Lots of options. Choices, multiple possibilities, opportunities, picking and choosing, decisions, and procrastination, dreaming, fantasy, illusion, wishful or thinking, imagination, hallucination. So again guys, kung may mga pangarap kayo, don't just stick to one. I'm getting like, wag kayo mag-stick sa isang opportunity. Marami pang opportunity dyan. Sabihin natin kung gusto niyo mag-abroad, then think of another options. Wag lang sa isang option. Alright? So the answer is no. Siguro may specific question ka tungkol sa trabaho or sa dreams na pinapangarap mo. Siguro isa lang yung iniisip mo ngayon. You might be stuck. Siguro na stuck ka sa kakaisip na itong negosyong ito mag-work kaya. But then whatever you are thinking right now, it says no. And the answer is find another way, another solution. Because that idea, itong idea mo ngayon na na-stuck ka, or an option, try another option. Kasi marami pang ideas or options na mag-work sa'yo. Whatever you're thinking right now, it says no. So, siguro sadyang hindi lang talaga mag-work sa'yo or hindi para sa'yo. Try something else. Alright? So, hanggang dito na lang mga kapatid. Sana nakaresonate kayo sa reading na ito. And please leave your comment below what you think about this reading or based sa inyong story, no, sa inyong about this reading. So, nakakatuwa pong mabasa iyon. And pasensya na mga kapatid dahil hindi ko po lahat magawang ma-respond doon sa mga comment ninyo, no. But know that natutuwa po ako na nagko-comment kayo doon at nagpa-participate. And then, maraming salamat po mga kapatid. And sa mga likes ninyo, maraming salamat din po sa mga followers dito. And again, I hope to see you guys in my next reading. Mag-ingat po kayo palagi. I love you all. Bye. Thank you.